sa lahat po ng mga tao na tumatahan sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga minamahal ng Diyos, sa lahat ng mga iniibig ng Diyos, patuloy ang pagbati sa atin ng Espiritu Santo, sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Nakalulugod mga kapatid at mga kaibigan na patuloy ang isang dakila at banal na araw upang lahat ng nagsisihanap sa ating Panginoong Diyos tunay nga na makasumpong at tayong lahat naman ay patuloy na pinaghahandaan ng lahat ng mga bagay upang tayo ay makalakad ng naaayon sa karunungan ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan natin mga kapatid at mga kaibigan ang salita ng ating Panginoong Diyos na nagsasabi, purihin ng Panginoon sapagkat ipinakilala niya sa akin ang kaniyang kagilagilalas na kagandahang loob sa isang matibay na bayan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kung sa atin lang po bang sarili, may makikilala po ba tayo? Kung maghahanap lang po ba tayo sa ganang sa ating sarili, tayo po ay makakasumpong? O ang Diyos din, mga kapatid at mga kaibigan, ang siyang gumagawa ng lahat ng mga kaparanan upang ipakilala niya sa atin ang kanyang kagilagilalas na mga gawa. Amen po ba mga kapatid at mga kaibigan? Amen. At tunay nga na may kagilagilalas na gawa ang ating Panginoong Diyos sapagkat nung buhay niyang maguli ang kanyang buntong na anak, dahil sa atin ang kapangyarihan, ang larawan ng pagka-Diyos ng ating masumpungan, ang larawan ng Panginoong Kristo na siya Espiritu, banal, walang dungis at walang kapintasan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong pinapapunta sa isang matibay na bayan sapagkat doon ipinakikilala ng ating Panginoon ang kanyang kagilagilalas na kagandahang loob. Kaya kung inyong baunawan, mga minamahal, mga iniibig na mga kapatid at mga kaibigan, ang matibay na bayan ay ikaw at ako na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo at binigyan tayo ng isang dakila at banal na pangalan ng isang bayan, ang kanyang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, samantalahin natin ang panahon na patuloy na ibalik, itaas ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa ating dakilang Panginoon. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Awitin natin mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence.
Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Purihin ang ating Panginoon Diyos na dakila at ang pangalan ng nag-iisang Diyos na tunay na ating nakilala sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. There is no God like Thee. Awitin natin mga kapatid. There is no God like Thee in heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with Thy servants that walk before Thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy mga kapatid na ipakilala natin sa buong sanlibutan ang matibay na bayan na nilikha sa karunungan ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ang humirang ng bayan. Ipahayag natin mga kapatid. Ang Diyos ang umirang ng bayan, nakasakdalan ng kagandahan, at dito siya'y tataan. Magpakailan pa man
sasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutuos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng sayon ng ating Panginoon. Mga kapatid, patuloy tayong magtaas ng dakila at banal na dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, na nagtatag ng iyong dakila at banal at matibay na bayan. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong kagandahang loob, ang mga bagay, ang kagilagilalas ng mga gawa mo ay naayag sa amin, sapagkat kami ang matibay na bayan na itinayo mo sa pamamagitan ng iyong katwiran. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kaming magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong banal na lublukan, sapagkat patuloy na ikaw ang naggagawad, ikaw ang patuloy na tumatawag sa sinumang tao na nagsisikap na hanapin ang iyong kagandahang loob. At ikaw na Diyos na patuloy na nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa nagsisihanap, makakasumpong ang bawat isa sa pamamagitan ng isang matibay na bayan na inihanda mo upang mahayag ang iyong banal na katwiran. Amen. Salamat, Panginoon, at patuloy namin tinataas ang aming pagtitiwala sa iyong banal na luklukan, na ikaw ang mamamagitan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan upang ang iyong katwiran ay mahayag, at gayon din sa aming mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan. Tunay na ang kapayapaan, karunungan, kaunawaan at kaalaman ay patuloy na manahan sa puso't pag-iisip ng sinumang tao na kahabagan mo na maging bahagi ng iglesia ng banal na bundok ng sayon. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan. Ang lahat ng mga banal ay nagpupuri, lumuluwalhati sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sa ating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Ang layunin po ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Itinuturo ng may katapangan na ang layunin niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Yan po yung mission. Acts chapter 28 verse 31. Yan po yung layunin ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao. Ipangaral yung hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa lahat ng mga tao sa buong mundo.
Amen po ba? Amen. Pinatunayan po niya na binuhay niya muli yung kanyang anak sa ikatlong araw sa lahat ng mga bansa sa buong mundo. Acts chapter 17 verse 31. Iniimbitahan po tayong lahat, any religion, wala na siyang itinatani. Kahit na ano ang kalagayan ng paniniwala natin sa buong mundo, sapagkat nararamdaman na natin ang tanda ng kanyang pagparito. Amen po ba? Amen. So talagang napakarami ng nangyayaring hindi natin sukat akalain. Talagang ang pandemya ay lalo pang lumalala. Amen po ba? Amen. At talagang maraming paralyzed na mga organisasyon at maraming business na paralyzed. Amen po ba? Amen. At sa ibang panig ng bansa, talaga namang nararamdaman na natin yung kanya talagang pagparito, ano? Kung ano-anong mga kalamidad na yung dumadating. So isa na lang po ang natatanging pag-asa nating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, na tayong lahat ay iniimbitahan upang makinig. Unawain natin mabuti. At kung maunawaan natin mabuti, lagat na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na gusto ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Maliwanag po ba? Amen. Yan po yung katwiran ng tagapagligtas natin. Natutumpusin niya tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan tayo tinutubos. Amen po ba? Amen. Hindi sa kasalanang nagagawa natin sa pisikal. Dahil yung nagagawa natin sa pisikal na kasalanan, saklaw ito ng gobyerno saan man tayo nakatira na bansa. Maliwanag po ba? Nag-gets po ba natin? Amen. Pagdating sa espiritual na paniniwala, isinugoy bugtong na anak na mamamahala na hindi magwawakas at mananatili magpakailan-kailan pa man yung yung pamamahala niya sa mga iniimbitahan niya na maniniwala sa ating tagapagligtas na makakalaya na tayo sa pasimulang araw ng sanlibutan. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Maliwanag po ba na tutubusin tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan? Nakumpog po tayo ng masamang aral buhat sa pasimula hanggang kawakasan. Pag-aralan po natin mabuti, saliksikin natin mabuti, at kung ito naman magre-rema na o maliliwanagan na tayo sa napapanood nyo at napakinggan nyo na pinapahayag sa social media na may hula yung ipinapangaral ko sa social media na walang bayad, na sinaksihan at pinatutuhanan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Paniwalaan po natin yung hula ng mga banal na propeta upang makatyak tayo sa kaligtasan ng mga kaluluwa natin at sa kaligtasan ng ating mga pamilya. Siya yung nagsiselyo ng paniniwala sa atin upang tayo ilayo sa mga dumarating na salot sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Huwag yung kung kailan tayo natatakot saka tayo maglilingkod. Ano po? Hanggat malakas tayo, hanggat humihinga tayo maglingkod tayo. At ang kaligtasan naman sa pamamagitan ng paniniwala na meron tayong paniniwala na binuhay na maguli in eternity yung ating tagapagligtas. At pinatunayan niya ng kanyang Ama sa buong mundo, sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide. Kaya ang layunin ng Panginoon Diyos, ipangaral yung katwiran ng kanyang ginawa sa kanyang anak. Ano po? May ginawa yung ating tagapagligtas na paniniwalaan tayo sa panahon ng kawakasan. Katulad din noong kanyang bayan na 12 angkan ng lahi na lagi nating gugunitain at aalalahanin, palayain yung kanyang bayan sa pagkakaalipin ng Ehipto. May ginawa siyang tanda ng patotoo.
Bago niya pinalaya yung kanyang bayan sa pagkakaalipin ng Ehipto, sinalot ang Ehipto. Nayanig ang kalooban ng hari ng Ehipto. Pinawalan yung kanyang bayan. May ginawa siyang tanda na patotoo ron. Pag naglalakbay yung kanyang bayan sa matinding init sa ilang, gumagawa siya ng kulimlim para liliman yung kanyang bayan. Amen po ba? Sa gabi, gumagawa siya ng halinging apoy para tanglawan niya yung kanyang bayan na inalis niya sa pagkaalipin ng Ehipto. At yung kahuli-hulihan na ginawa niya, hinawi niya yung dagat na pula upang igawa sila ng tuyong daan. Amen po ba? Yan yung ginawa niyang patotoo na nagkaroon ng division yung kanyang bayan at yung iba sumamba sa mga strongholds. Yung sumamba na inimbitahan ni Propeta Moises, yung mga hindi sumunod sa imbitasyon ni Propeta Moises, nalipol ho, 23,000 cover doon 23,000 na kinain sila ng lupa. Pero yung inimbitahan na sumunod kay Propeta Moises, same. Amen po ba? Okay naman, may ginawa ang Panginoon Diyos. Ito rin yung, in the third day, binuhay niya kanyang buktong na anak na maguli. Ito rin yung ginawa niya na paniniwalaan natin na magte-testimony tayo upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon. Saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. The same po ba yung nangyari doon sa kanyang bayan na inalis niya sa pagkakaalipin ng Ehipto? The same din yung testimony ginawa sa kanila at yung testimony na ginawa niya ngayon. Meron din tayong patotoo na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Yung buktong na anak, binuhay niya maguli sa ikatlong araw. Pinatunayan niya sa lahat ng mga bansa at bayan niyan sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Wala pong bayad dito, libre po ito. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating mga pamilya. Pakikuha natin yung Bible natin sa ating tahanan at talagang magbulay-bulay na tayo araw at gabi. At talagang masama na ang takbo ng panahon. Ang buong sanlibutan ay nakahilig na sa masama. At hindi natin inaasahan, talagang dumadating ang mga kalamidad na hindi na natin inaasahan. Sang-ayon po tayo ron? Amen. Kaya po, ang layunin niya, ipangalan yung katuwiran niya sa buong mundo. Nationwide, worldwide. Transparent po merong hula ng mga banal na propeta, yung doktrina naririnig nyo, ipinapahayag sa social media na pinagtibay at pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga nakikinig. Kaya kung pwede natin subaybayan at kunin natin yung mga Bible natin upang makatyak tayo sa napapakinggan at napapanood natin. Amen po ba? At hindi kayo mag-aalala dahil wala itong bayad. Libre pong ipinapangaral ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ngayon, yung ministeryo, hinahanap natin bawat isa, yung kaharian na hinahanap natin bawat isa, tayo yun, yung kaharian na ibinit niya sa ikatlong araw. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Yan, tayo po yung genuine kingdom. Tayo yung genuine church. Tayo yung house of God. In the name of Jesus, in the resurrection, lahat ng mananalig at maniniwala sa Panginoong Jesucristo sa pagkabuhay niya magmuli, tayo yung templo niya na itinayo in the third day. Tayo yung may 12 pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero. Maliwanag po ba sa atin? At yung iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, meron nung pinaniniwalaan na saksi dun sa nagtayo. Nakukuha nyo? Nag-gets natin? Mga people of Zion, yung iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato na may 12 pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero, sasaksihan natin yung nagtayo dahil siya yung ipinako sa krus.
Siya yung tumubos sa kasalanan natin sa walang kamuluhang lakad ng paniniwala. Sasaksihan natin yung nagtayo, tayo itinayo niya sa paniniwala. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya yung genuine church na itinayo sa ibabaw ng bato, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli nung nagtayo sa atin. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo yung the greatest ruler of faith natin? Yung the greatest author of faith natin? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the minister of our faith. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang ipinako sa krus. Tatandaan natin maigi, iisa lang yung pangalan sa silong ng mga langit. Nahanapin natin at paglalagaan natin ang paniniwala na yung tinawag niyang iglesia at itinayo niyang iglesia sa ibabaw ng bato na genuine church, mga nagte-testimony sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Kaya ako sinabing genuine church, maraming lumitaw na fake church. Amen po ba? Amen. Alam niyo, napakadakila ng Panginoon Diyos eh. Talagang yung magandang loob niya, yung kabutihan niya, talagang transparent dito sa buong mundo. Wala pong bayad ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Inalay niya yung kanyang buktong na anak sa lahat ng mga tao. Minahal tayong lahat. Ayaw niya tayong mapahamak. Alam niyo ba kung bakit nagkakaganito na yung panahon? Nakakalimot na tayo. Nakakalimot na po tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Ito na yung huling oras. Ito na yung panahon ng kawakasan. Iniimbitahan na tayong lahat na manumbalik at paniwalaan na natin yung ginawa ng Panginoon Diyos na binuhay niya maguli yung kanyang buktong na anak. Ipinakilala niya yung hiwaga sa mga iniimbitahan niya na yung buktong niyang anak ay espiritu, walang laman, walang mga buto. Nananatili siya magpakailan-kailan pa man. Banal siya magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung hiwaga nung genuine church na itinayo sa ibabaw ng bato. May mga tatak ng binhi ng patotoo, saksi sa pagkabuhay na maguli. Tinawag niya na iglesia ng banal ng bundok ng Sayon na itinala niya sa langit ang pagpupulong sa panahon ng kawakasan. Bunga sa pagkapanganay na pinasakdal tayo sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Yung 12 angka ng tribo, nabilang na po 144,000. Saan manggagaling ang pagiging lahi ng mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection? Matthew chapter 19 verse 28, lahat ng nagsisunod sa pagbabagong lahi, sa lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo sa buong mundo, nationwide, worldwide. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga, siya lang ang nakakaalam ng bilang ng lahat ng mga itinakda niya na tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Kaya ang Diyos ay pag-ibig, nationwide, worldwide, ang pangangaral, social media, unlimited. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng building para doon tayo magkita-kita. Madidinig yung tinig niya na nanggagaling sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon in Book of Joel chapter 2 verse 1. Hipan ninyo ang tinig ng pakakat sa Sayon. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nararahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit nang dumating. Nakadefine po kung saan ipapangaral yung mabuting balita ng kaligtasan. Nakadefine din sa aklat ni Propeta Joel chapter 2 verse 32 kung saan tatawag sa pangalan ng tagapagligtas
kung saan tayo pinapupunta. Sa banal na bundok din ng Sion tayo pinapupunta. Lahat ng mga kasumpong sa paghahanap, sa banal na bundok ng Sion tayo pinapupunta. Natuparin natin yung landas, yung daan. I-apply na natin, paniwalaan na natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Saksi po silang lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung tutularan nating paniniwala ng 12 leader ng Panginoong Jesucristo. Sila nakasama eh. Nakita nila eh. Lahat ng nangyari nakita nila. Kaya sila ang nagpatotoo nung nakita nila. Malinaw po ba? Nakita, nakarelated yung hula at saka yung testimony, yung prophecy at saka yung testimony. Related. Maliwanag po ba yung ruler na paniniwalaan natin? Jesus Christ is the greatest ruler of our faith bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Jesus Christ is the greatest minister of our faith. Jesus Christ is the greatest teacher of our faith. Amen po ba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Wala namang ibang pangalan na. Naunawaan natin, yung ipinapangaral ko, hula ng mga banal na propeta, ang Panginoong Jesucristo, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Mga kapatid at kaibigan, wala pong bayan dito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niya tayong mapahamak, kaya po ipinapahayag sa social media sa panahon ng kawakasan ang mabuting balita na nakadefine sa iglesia ng banal na bundok ng Sion, hihipa ng tinig ng pakakak. Kaya ang sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Joel, makinig ng lahat ang nananahan sa lupain sapagkat masama na ang takbo ng sanlibutan. Amen po ba? Tanging sa pangalan ng Panginoong Jesucristo natin, ilagak yung ating paniniwala upang makatyak na tayo sa muli niyang pagparito at makatyak na rin tayo na ilalayo niya tayo sa mga salot ng kapahamakan na dumarating sa buong sanlibutan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, walang kapangyarihan ang salot ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin na talagang napaka-the greatest nung Temple of God in the name of Jesus in the resurrection. Yung house of God. Itinayo po tayo na kanyang kaharian sa paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Kaya sabi niya, in the third day, I will build my temple. Amen po ba? Amen. Kaya nga nung binuhay siyang maguli sa ikatlong araw, lahat ng iniimbitahan na tinatawag niya na sa panahon ng kawakasan, itinayo tayo na mga saksi at nagpapatotoo na binuhay siyang maguli sa ikatlong araw. Kaya yung kaharian na itinayo sa ibabaw ng bato, may doktrina ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Na ang pangalan ng itinayo na magiging bahagi ng paniniwala sa pangalan ni Kristo Jesus bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Recorded in heaven, iglesia ng banal na bundok ng Sion ang nakatala sa langit. Kaya sa bawat participant at magiging partakers ng Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli nakagagalak po nakabibless dahil recorded na pala tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Tao rin akong katulad nyo, binubukan niya yung labi ko sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol, yung ipinapahayag ko sa social media na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ipangaral yung kabutihan, yung katwiran niya,
na binuhay niya maguli yung kanyang buktong na anak. Ang naniniwala sa buktong na anak ay naniniwala sa nagsugo sa buktong na anak. Ang nagpapatotoo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po, deklarasyon po ng Panginoong Jesucristo sa atin yan, ha? Kaya iniimbitahan tayong lahat Pakikuha natin yung Bible natin, mag-meditate na tayo day and night para sumagana na yung pananampalataya natin bawat isa. Pasalin natin yung Ebanghelyo. Ang binibigyan po ng assurance of faith, assurance of salvation, assurance of deliverance and commitment, nagpapasa ng krus, nagpapasa ng mabuting balita. Ibig kong sabihin, ipinamumuhay natin yung Ebanghelyo, yung mabuting balita. Ito yung living by faith. Ito yung walk by faith. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung prinsipyo ng paniniwala na ipinagkaloob sa atin, ipinamana sa atin. Yan po yung doktrina, yan yung aral na paniniwalaan natin. Nagaling ito sa ating tagapagligtas yung aral. Ginawa niya yung aral na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Magpapasan tayong lahat ng mabuting balita. Ipamumuhay natin yung mabuting balita na nangyari, ginawa ng ating tagapagligtas na binuhay siya maguli in the third day. Upang makatsak tayo sa paghihintay natin at pagbabantay natin na kung dumating na siya at nakahanging kundi sa alapaap, may sinabi siya sa atin bawat isa na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Amen po ba? Amen. Nararamdaman natin yung assurance of faith. Nararamdaman natin yung presence of the Holy Spirit. Nararamdaman natin yung knowledge, yung wisdom, yung hope, yung faith, yung joy, yung patience. Nararamdaman natin yan. Talagang hindi madaling pumasok sa kaharian ng langit. Amen po ba? Amen. Dahil isusukan natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan Ibabasahin ako sa inyo, nawain natin mabuti, in Book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1. Ito talagang napaka-dalisay at napakadakila, napakabusila na pinapaalala sa ating bawat isa at pinasasaliksik ito at pinauunawang mabuti sa atin na mag-a-apply sa paniniwala. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluhuran sa mga yaon. Ano po ang bining dito? Sa aklat ni Ecclesiastes. Sa aklat ng mga ngaral. Alam niyo ba kung sino yung mga ngaral ang tinutukoy sa Ecclesiastes? Si King Solomon, isang hari na binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Amen po ba tayo ron? Amen. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit pagka iyong sasabihin, wala akong kaluhuran sa mga yaon. Wala palang kasayahan ang mga laman pagdating na sa mga bagay na nandito sa mundo. Amen po ba? Kaya ano sabi dito, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa'yo. Ito pala yung opportunity natin, the greatest opportunity natin bilang tao, no? Amen po ba? Amen. Ang aalalahanin natin yung nagpahiram sa atin ng buhay dito sa mundo. Sa kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw. Tignan nyo, kabataan pa yung sinasabi rito. So, nakagagala. Habang malalakas tayo, may pag-asa pa tayo, hindi pa tayo huli. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung mga umaalala nung nagpahiram ng buhay sa atin ngayon?
kailangan tayong isilang na muli para maging perfect yung ating pag-ala-ala doon sa nagpahirap ng buhay sa atin Amen po ba? Amen. Maraming umaalala. Pero ang tanong, genuine ba yung pagsilang nila sa spiritual na pagsilang? Papasok tayo sa pagsilang para noon, perfect yung pag-aalala natin sa panahon ng kabataan natin, sa panahon ng kawakas. Amen po ba? Amen. Hindi lang basta aalalahanin natin yung nagpahirap sa atin ng buhay Yung maalala, isisilang sa espiritu at espiritu upang gawin niyang tahanan magpakailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya hindi madaling mag-create ng foundation ng dalisay na relihiyon dahil mismong ang nag-create ng foundation ng dalisay na relihiyon yung ating tagapagligtas na naghain ng buhay sa kanyang dalisay na kaharian. Amen po ba? Amen. Yung ating tagapagligtas ang lumalang sa dalisay na relihiyon sa genuine church. Siya yung dumadalisay ng lakad ng paniniwala natin. Siya yung isinugo na inihain sa ating lahat na iniimbitahan niya tayong lahat ngayon sa panahon ng kawakasan. Na sinabi niya, kailangan isilang tayo sa espiritu at espiritu. Kasi hindi tayo paghaharian ng Panginoong Jesucristo kapag hindi tayo sinilang sa espiritu at espiritu. Amen po ba? Amen. Naisilang na tayo sa laman Sa paniniwala na tayo isisilang ngayon, ikino-convert na tayo ngayon upang maging dalisay yung pag-aala natin doon sa may likha sa atin. Amen po ba? At ngayon lumilikha na siya sa spiritual na paniniwala na isang napakadakila at napakadalisay na kaharian. Naunawaan natin yung foundation ng maluwalhating iglesia na inihanda ng ating tagapagligtas na walang dungis at kapintasan. Yung umaalala ng may likha sa atin, pinupuri natin siya, pinasasalamatan natin siya, patuloy tayong nagkakaisa ng paniniwala na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Binubulay-bulay natin yung kanyang covenant na inaalala natin yung tipan niya na nandito tayo sa madilim na sanlibutan, na sinabi niya sa atin na sa muli niyang pagparito, lahat ng tinawag at inimbitahan niya na nananalig ng tapat sa kanya, binibigyan niya ng katiyakan sa muli niyang pagparito na kung mahayag siya sa alapaang, mahayag din tayong katulad niya. Amen po tayo ron. Amen. Yan po ang katangian ng maluwalhating iglesia. Siya yung gumawa ng doktrina, ng aral na ipinapahayag ko sa inyo. Kaya nga siya yung guro ng ating pananampalataya Siya yung gumawa ng spiritual module na inaalala natin bawat isa. Siya yung naghanda ng pagkain spiritual na magkakasalo tayong kumakain sa spiritual na pagkain. Magkakasalo tayong na nakakarinig at naniniwala doon sa ating tagapagligtas na siya yung naghanda ng spiritual feeding. Amen po ba? Amen. Naramdaman niya yung author natin, siya yung founder ng paniniwala natin. Kaya siya isinugo, inain yung kanyang buhay doon sa kanyang bayan Sa maluwalhating iglesia na inihanda niya na walang dungis at kapintasan May 12 pinagsasaligan ng apostol ng Kordero yung ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung katangian ng bawat participant na iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo sa panahon ng kawakasan. Ito rin yung maluwalhating babaeng malinis na walang dungis at kapintasan. Kaya nga, nagkaroon ng pagsilang sa atin sa spiritual na pagsilang sa paniniwalang spiritual. Amen po ba? Nararamdaman niyo yung kapangyarihan ng sinabi niya sa mga banal na propeta na ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Tanging siya lang ang nakakaalam ng dami ng tinatawag niya at siya din ang nagbubukas ng pagkaunawa natin bawat isa. Dahil tayo yung tinatatakan niya ng binhi ng patotoo sa ating puso't isipan na yung
binhi ng patotoo na yan eh. Saksi tayo na binuhay siya muli in the third day. At lumalabas na sa labi natin yan, hayag na sa buong mundo na hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo bilang mga saksi tapat na binuhay siya muli in the third day. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Kaya po binuhay siyang muli, pinatotohanan po yan ng kanyang ama. Kaya sa pagparito niya, matutupad sa atin yung hula ni Propeta Isaiah doon sa chapter 52, verse 7 and 8. Makikita natin ang mukha ng Panginoong Jesucristo na babalik siya sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Kung amin nakatala sa Security Commission na maluwalhating kaharian na iglesia ng banal na bundok ng Zion, gayon din sa langit nakatala ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Tayo yung foundation niya. Amen po ba? Yung founder natin ang naghahain ng kasaysayan sa atin bawat isa. Nagigets po ba natin? Amen. Yung kumaalala nung may lalang sa atin, mga new creature, lahi tayo nung ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Naunawaan natin yung foundation ng maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato. Nasaksi tayo doon sa founder natin, saksi tayo sa author natin dahil siya ang gumawa nung paniniwalaan natin, na doon natin ititiwala yung ating paniniwala, nasaksi tayo na binuhay siya muli in the third day. Sang-ayon po tayo ron sa mga iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Karapat dapat yung pag-alaala natin sa kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Do you believe the word of God in the name of Jesus in the resurrection? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Naramdaman niyo wala akong ginagamit na ibang Bible dahil sinasabi niya sa mga banal na propeta na hindi tayo mangangailangan ng ibang aklat. Hindi siya nangangailangan ng ibang aklat na kasama. Eto, napakapuro. May hula ng mga banal na propeta na nangyari, nasulat at pinatunayan ng mga banal na apostol yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta na nasulat, at ang lahat ng nangyari sa banal na kasulatan na ipinapahayag ko sa inyo ngayon na walang bayad. Amen po ba? May pinaghuhugutan akong hula ng mga banal na propeta at pinatotohanan ng mga banal na apostol yung ipinapahayag ko sa social media na transparent ang layunin niya sa lahat ng mga tao. So love the word that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Amen po ba tayo doon? Amen. Kaya ang Diyos gusto siya ng pag-ibig sa buong mundo ayaw niyang mapahamak ang mga tao. Kaya ang paglalagakan natin ng paniniwala na inaalala natin yung may lalang sa atin na sa pangalan ni Kristo Jesus inaalala natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Yan din yung patotoo na ginawa niya na pinaniniwalaan natin ngayon. Amen po ba? Amen. At ang Panginoong Jesucristo ay maghahari na sa banal na bundok ng Zion ngayon at magpakailan-kailan pa man. Micah chapter 4 verse 7. Book of Isaiah chapter 4 verse 5. At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng iglesia ng banal na bundok ng Zion. Book of Joel chapter 3 verse 17. Sa gayon, inyong malalaman na ang Panginoon Diyos ay tumatahan sa banal na bundok ng Zion. Ilan pa lang po yan sa mga deklarasyon ng Panginoong Diyos sa lahat ng iniimbitahan ng Panginoong Jesucristo na maglalaga tayo ng paniniwala sa ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. You and me, that is the church of the Holy Mount Zion. Amen po ba? Amen. Ikaw at ako, ang kaharian niya na tumutupad ng hula ng mga banal na propeta na pinatotohanan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan sa panahon ng kawakasan.
sapagkat ang panahon ng kawakas ay mapanganib na, kaya po nahayag na ang katotohanan sa buong sanlibutan. Nakamamangha po at nakagagalak sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nagagalak siya mainam sa mga mangmang at mga dukha na ipagtiwala sa atin yung kanyang katwiran. Sa kabila ng salat tayo sa pamumuhay, na ipapangaral natin ang walang hanggang kagandahang loob at pag-ibig niya sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, na walang bayan. Amen po ba? Amen. Paniniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta bilang saksing tapat na binuhay siyang magmuli. Iisa yung doktrina natin ng paniniwalaan, iisa yung espiritu natin lahat, iisang katawan tayong lahat, tayo yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Tayo yung butismunado sa katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Iyan yung katwiran na galing sa langit na ibinuo sa buong mundo, yung karunungan. Mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo na hindi nawawalay sa labi natin yung saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli in the third day at nag-iintay na tayo sa second coming of Jesus na datan niya tayo mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Purihin ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob na sa pangalan ni Kristo Jesus na bilang saksing tapat, ako'y nagagalak na ipahayag ko ang kanyang kabutihan sa buong sanlibutan na walang bayad. Kaya po ito na yung pagkakataon nating lahat na makukuha na natin yung ating mga Bible at masasaliksik na natin. Amen po ba? Amen. Pag-download natin yung Bible natin sa gadget natin, and then paki-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, Genesis up to Revelation. Kung paano tinawag at inimbitahan tayo na saksihan natin ang hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa atin na tinatawag at pinipili sa madilim na sanlibutan at tinubos sa walang kabuluhang lakad ng sanlibutan sa paniniwala. Siya rin ang magpapatotoo sa kanyang banal na kasulatan na ang bundok ng Zion ay kalipunan ng mga mananampalatayang tao. Amen po ba? Amen. Kaya karapat dapat yung umaalala ng kanyang tipan dahil tayo yung nilalang niya sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Saksi tayo na binuhay siya maguli in the third day. May ginawa siya na pinatunayan niya sa buong mundo na yung ginawa niya ay pinaniniwalaan nating lahat na ang layunin niya, wala siyang itinatangi, ang Diyos ay pag-ibig. Itiwala na natin yung paniniwala natin sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. May paniniwalaan tayong katwiran na ginawa niya. Saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na sariwain at nagpa-prosper yung wisdom nationwide, worldwide, na sa isang hamak at mangmang na kalagayan na katulad yung tao. Dinideliver ko ang pag-ibig niya na walang katulad sa banal na bundok ng Zion ko manggagaling ang napakadakil at napakamusilak na pagmamahal niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya ang foundation ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, mga new creature, lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Ilan man yun, tawagin niya sa silangan, kanluran, tibog at tilaga. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin yung maluwalhating Iglesia, yung foundation ng ating tagapagligtas, yung katawan ng ating tagapagligtas, yung ibinil niya sa paniniwalang spiritual, nagte-testimony na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. That is the foundation of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, ang recorded in heaven. Naunawaan natin yung talagang participant ng Panginoong Jesucristo. Yung ibinil niya sa ibabaw ng bato, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakilala natin siya na siya espiritu, walang laman, walang mga buto. Nakilala natin yung tumawag sa atin. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na napakalakas ng presensya ng kanyang karunungan sa panahon ng kawakasan nationwide, worldwide. Nakaka-touch na habang maawi tayo ng papuri
ako'y kinikilabutan. Dahil talagang nahayag ang kanyang kabutihan at kanyang kapangyarihan sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito na yung di malilip na kagalakan na gaya ng tubig na umaagos sa ating puso at isipan yung karunungan. Talagang bubuo ang aking pag-asa at paniniwala na ito'y deklarasyon ng Banal na Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan sa lahat ng mga tao na bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay na isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Talagang ito po yung destiny ng mga participant ng Panginoong Kristo. Ito din yung katwiran ng pagkabuhay na maguli na baluti na ipinagkaloob sa atin na armor of God. Naunawaan na natin yung foundation ng banal na bundok ng Zion na itinayo sa ibabaw ng bato. Mga nagte-testify or nagte-testimony sa founder natin na yung founder natin ang naghain ng buhay sa atin na pinaniniwalaan natin. Kaya saksi niya tayo sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung kingdom niya na itinayo sa ibabaw ng bato na may 12 pinagsasaligan ng apostol ng Kordero. Amen po ba? At yung 12 pilar o haligi ng kaharian ng Panginoong Jesucristo, sila po yung nakakita ng lahat ng nangyari na ginawa ng ating tagapagligtas. Sila din ang ginamit na ibalita ito sa buong mundo. Naramdaman nyo yung purong pagkain ng kaluluwa natin. Hula ng mga banal na propeta. Naramdaman po natin yung inihanda niyang pagkain, natutuparin natin at ipamumuhay natin. Na nagse-celebrate tayo ng araw ng Sabat, nangingilin at namamahinga na tayo sa walang kabuluhang paniniwala na sanlibutan. Siya yung the greatest healer ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Unawain po nating mabuti. Siya yung nagbibigay ng divine protection. At siya din yung nag-iingat sa mga salot na nangyayari sa panahon ng kawakasan. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Kaya nga pagka umaawit tayo ng awit, ang awit ni Propeta Moises, nagpapasalamat tayo eh. Di po ba? Naawit ni Propeta Moises, nagpapasalamat siya sa gawa ng Panginoon Diyos eh. Inalis sila sa Ehipto, ginamit siyang pilar. Gayon ba, inaawit din natin yung inawit ni Propeta Moises na inalis naman niya tayo ngayon sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Iginawa tayo ng halimbawa na patotoo na paniniwalaan upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon bawat isa. May pinaniwalaan tayong hula na nangyari na sinaksihan ito ng mga banal na apostol na pinatotohanan ito sa mga itinakda na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan na magsiparito na kayo sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Wala naman pong ibang pangalan ng reliyon kundi banal na bundok ng Zion ang recorded in heaven na dito tayo pinapupuntang lahat dahil dito ipapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa marurunong magsaliksik tayo. Saliksikin natin kung saan ba hihipa ng tinig ng pakakak, kung saan ba ipapangaral ang mabuting balita. Meron po talagang sinabi ang Panginoon Diyos sa mga banal na propeta sa angka ng Juda na pinili niya, na inibig niya ang Zion. Diyan po manggagaling yung mabangong hain at
samyo at amoy at handog. Amen po ba? Amen. Yung tumutupad ng patotoo ang handog dito at haing. Amen po ba? Amen. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoong Jesucristo, maghahari yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin bawat isa. Kaya anywhere, everywhere, saan man tayo makarating na bansa, siya yung nagtanim ng katwiran ng patotoo sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Yung pinaniwalaan nating hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa lahat ng mga iniimbitahan na ginawa niyang tagapagmana ng kanyang pangako. Ginawa niyang mga faithful and wise servant, ginawa niyang mga steward lahat, yung mga iniimbitahan niyang mga kalalakihan at kababaihan na makikiisa na sa huling hapunang nagaganap sa panahon ng kawakasan. That is the house of God, you and me. Naramdaman niyo ba yung umaalala doon sa lumalang sa atin sa paniniwala? Mga new creature, lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po ba? Yan yung napakadalisay at napaka-perfect na foundation na itinayo sa ibabaw ng bato na may 12 pinagsasaligan ng mga apostol ng Kordero na nakakita at sumaksi ng lahat ng mga bagay na nangyayari na ginawa ng ating tagapagligtas na ipinahayag nila ito sa mga tagapagmana nationwide, worldwide, na transparent sa social media, walang bayad. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng mga kaluluwa ng ating mga pamilya. Amen po ba? Amen. Ginawa niyang dwelling city, yung ating heart, yung mind. Naramdaman niyo yung spiritual transformation? Siya lang ang may kapangyarihang gumawa niyan sa bawat ibigin niya, sa bawat pipiliin niya, sa bawat tatawagin niya, sa bawat hihirangin niya. Sa kanya manggagaling yung spiritual transformation. Amen po ba? Siya yung founder ng ating paniniwala. Siya yung author ng ating paniniwala. Siya yung gumawa ng matuwid na paniniwalaan natin. Di ba, Jesus Christ is the ruler of our faith? Jesus Christ is the greatest measure of our faith. Jesus Christ is the greatest timber of our faith. Perfect! Karapat-dapat. Yung pag-aalaala natin sa panahon ng kawakasan, napakadakila ang foundation ng banal na bundok ng Sayon na itinayo sa ibabaw ng bato na hindi matitinag ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon dahil ang pinagtatayuan ng ating paniniwala ay yung ating founder, yung ating author, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ano ba nang dumating na mga pagsubok? Nakatayo tayong lahat at nag-iintay tayong lahat at naniniwala tayong lahat doon sa pagparito niya, lahat ng mga natitirang mga nakatayo sa isang kisap mata. Papalitan niya ng walang kabulukan yung nakikita niyong may kabulukan bawat isa. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo yung paniniwala na pinagkakaloob sa atin ng Panginoong Jesucristo? Nararamdaman niyo yung karunungan niya, yung pagmamahal niya sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide? Napakadisay na selebrasyon ng pagdiriwang ng kanyang kapisanan, ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Idinideliver tayo sa paniniwala. Itinatransform tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Iisa lang lahat yung kaarawan natin, lahat ng naniwala sa Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli. One birth of Christ in the name of Jesus in the resurrection. Lahat ng naniniwala na saksi sa pagkabuhay na maguli. That is chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. Iisa lang yung kaarawan nating lahat. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Iisa'y pagsilang nating lahat.
bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Hindi magulo. Yung inihaing paniniwala sa atin, one birth of Christ, in the name of Jesus in the resurrection, one baptized in the resurrection, one body, one soul, one spirit. You and me, that is the temple of Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba na talagang iisay kaarawan nating lahat? Binuhay siyang maguli in the third day. Ito'y pagsilang nating lahat ngayon. Ito rin yung pagtatayo ng maluwalhating iglesia na meron tayong pinatutunayan, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli dahil nangyari yung pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Yung paniniwala ng mga banal na apostol na haligi ng banal na bayan na sariling pag-aari ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat na maglalagak ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, binibigyan niya tayo ng katiyakan sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito. Siya yung magpuprotect sa atin sa mga nangyayaring mga kalamidad na dumadating dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na sa kalooban ng Panginoon Diyos, mahayag ito sa buong mundo. Amen po ba? Na walang bayan. Maraming naghahanap nito na mga propeta at mga ito po, sa panahon ng kawakasan, nadidinig nyo na yung katotohanan. Kaya kung marunong tayong matakot, ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang katakutan natin. Amen po ba? Isa lang ang katakutan natin, yung ating Redeemer. Siya yung anchor ng paniniwala natin. Siya yung hammer ng paniniwala natin. Lamasahin ko po itong 2 Peter chapter 3 verse 21. Sa lahat ng umaalala na nilalang ng Panginoong Jesucristo sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ito yung hanggang tayo'y nabubuhay magkakasalo tayong umaalala sa paniniwala ng ating tagapagligtas na ipinako sa krus, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay na siyang maguli. Yan po yung aral na napapakinggan nyo na ipinapahayag ko sa social media na walang bayan na nangyari, na paniniwalaan natin dahil sa muli niyang pagparito, kung mahayag siya, makikita natin ang mukha na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto. Di po ba yan yung paniniwala na meron tayong iniintay na sinabi ng ating tagapagligtas na napapakinggan natin na pinapahayag sa social media na walang bayan? Amen po ba? Amen. Bilang taong katulad nyo, pakiramdaman natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ang ginagamit ko, ang tipan ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. King James Version International. Hindi ako gumagamit ng ibang aklat dahil sinabi niya, sumusunod ako sa sinabi niya sa mga banal na propeta na hindi siya nangangailangan ng ibang aklat. Kundi siya rin, sa kalooban niya, pipisanin niya yung mga itinakda niya, nakilala niya na sa una. Na sa panahon ng kawakasan, siya rin ang tumatawag at pumipili upang itakda niyang tagapagmana ng kanyang pangako sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Hindi kaya pigilin ito ng sino man dahil ang tao may limitasyon ng kapangyarihan, pero ang Panginoon Diyos, yung kanyang salita, everlasting word. Amen po ba? Nangyayari yung sinabi niya. At ngayon, maraming mangyayari sa darating. Amen po ba? Amen. Kaya ang mga tao ngayon ay nagpapanik na. Ngayon, para huwag tayo magpanik, iniimbitahan tayo ng tagapagligtas natin, dinggin natin siya, paniwalaan natin siya upang magkaroon tayo ng katiyakan sa paghihintay at pagbabantay na
pinaniwalaan natin, yung napakinggan natin sa social media na wala naman komplikado at wala naman itong bayad. Amen po ba? Amen. Sa mga nagsipagtapos ng pag-aaral, sa mga mayayaman, nationwide, ipinapahayag po ito na walang bayad. Kaya, kilalanin na natin yung ating tagapagligtas upang mawala na takot natin at pakamba sa sanlibutan sa mga dumarating na salot. Amen po ba? Amen. Dahil siya lang yung protector natin. Siya lang yung the greatest healer natin. Manumbalik po tayo upang makancel yung mga sumpa ng salot na dumadating sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya napakadalisay na selebrasyon ang iginayang sa atin na mga taong bago tayo sa paniniwalang espiritual at lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahing espiritual. Amen po ba? Amen. Nakuha na po natin, naunawaan na natin yung genuine church. May inaalalang hula na nangyari na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Yung pong nangyari, isinulat ng mga banal na apostol, yung pinaniniwalaan natin. Amen po ba tayo ron? Amen. Yan po yung presensya ng ating tagapagligtas. Huwag tayong magpumilit sa kinagis na nating paniniwala. Amen po ba? Amen. Diyan tayo inaalis eh. Wala din naman tayong kapangyarihan na umalis dyan. Dahil malakas ang kapangyarihan ni Satanas. Dahil sa pasimula pa lang, naligaw na yung taong si Eva, nung dayain siya ni Satanas. At naipektuhan yung kanyang kasamang lalaki na napakain din niya ng bunga ng kahoy. Kaya ngayon kung paano sa pamamagitan ng taong si Adam pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan naman ng taong si Kristo Jesus nang siya ay buhaying maguli, pumasok naman yung kasaganaan ng paniniwala sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Kung paano naalipin tayo ng kasalanan sa pasimula, sa pamamagitan ni Yesu Kristo na sa katapusan ng sanlibutan, binibigyan na tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. So nakapin na natin, nag-gets na natin yung maluwalhating iglesia na genuine na iglesia, mga nagte-testimony sa hula ng mga banal na propeta. Kasi ako po nagagalak sa panahon ng kawakasan, talagang ang mga lumitaw na kaharian dito sa sanlibutan sadyang mga lito na. Yung hindi nila dapat kunin na aral, kinukuha na nila. Naunawaan natin. Kasi talagang itinayo sa ibabaw ng bato, meron hong pinaniniwalaang hula at may pinaniniwalaang binuhay na maguli yung nagtayo sa atin. Amen po ba? Kaya tayo saksi sa pagkabuhay niya maguli. Dahil sinabi nung nagtayo sa atin na pinaniniwalaan at tinaalala natin yung ating tagapagligtas, kumahayag siya sa alapaang, mahayag din tayo matulad niya. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Kasi kaya tayo nagpupulong ng araw ng Sabat nagsisisit, napuput na tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala, iniintay na natin yung kasagutan nung sinabi niya sa atin kaya tayo, iisa na yung paniniwala nating lahat na kung mahayag siya, mahayag din tayo matulad niya. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Sinabi po niya yan sa aklat ng Romans chapter 8 verse 29 up to 30, 1 John chapter 4 verse 17, 1 John chapter 3 verse 2. So napakaraming premise o napakaraming supporting verse na nagpapatibay sa napapakinggan natin na paniniwalaan natin. At hindi po komplikado sa mga iglesia dahil marami tayong Bible na mabibili, ilalagat na natin yung paniniwala natin sa banal na kasulatan upang makapag-intay na rin tayo na pinaniniwalaan natin yung tumawag sa atin at pumili sa atin. Naniniwala tayo, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Hindi komplikado sa bawat isa sa atin. May mga relasyon tayong lahat. Amen po ba?
Amen. sa pamamagitan ng Panginoong Kristo sa pagkabuhay niya maguli. Siya ang nagbibigay ng kasaganaan ng paniniwala sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na hindi komplikado yung ginawa niyang tipan na paniniwalaan saan man tayo naroon na mga iglesia na nangalap sa Sinangan, Kanluran, Timog at Tilagan. Kaya nga sinabi niya, hindi siya tumataan sa gawa ng kamay ng tao eh. Yung bahay ang itatayo niyo sa akin? Ang sabi ng ating tagapagligtas, mananahan siya sa puso natin, mananahan yung katwiran ng patotoo na binuhay siyang maguli in Duterte. Yan yung katwiran, mananahan sa puso't isip natin na nahayag sa labi natin at hindi nawalay sa labi natin yung paniniwala natin na ginawa niyang halimbawa na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Na kahit saan man tayo naroroon, talagang pagyayamanin niya tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil na ipahayag po sa inyo yung pag-ibig niya na walang kontradiksyon o walang magiging hadlang sa atin bawat isa. Kung paano niya tayong inibig lahat, napakadakila po. Ito yung nabibless ako na opportunity natin na naipahayag ko sa inyo yung pag-ibig niya sa buong mundo. Ito yung talagang napakadalisay at napakadakilang pagmamalasakit at pag-ibig. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung pag-ibig niya na ibinibigay niya sa lahat ng mga tao na walang bayad, na pakikinabangan natin dito yung buhay na walang hanggan? Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya hindi rin kayo magdududa sa akin eh, makakatingin ako sa inyo ng mukhaan, nationwide, worldwide. Amen po ba? Amen. Lagi nating iisipin sa kalooban ng Panginoon Diyos niya ito ginawa. At bilang tao, huwag tayong mag-iisip sa kaisipan natin. Kaya ang bilis sa atin, magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Naliwanag po ba sa atin? Amen. 1 Peter chapter 3 verse 21. Punta muna tayo sa 1 Peter chapter 3 verse 18, 19, 20 to 21. Unawain po natin mabuti, no? Samahan nyo kami. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa Espiritu pala tayo binubuhay, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli eh. Sa katwiran din ang pagkabuhay na magmuli, isinilang tayo sa Espiritu at Espiritu eh. Nagigets natin? Amen. Kasi nung nasa naman siya, nagbata rin siya ng maraming sakripisyo eh. Kaya bilang nasa laman, magbabata rin tayo ng mga sacrifice. Amen po ba? Amen. Sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, magsasakripisyo din tayo. Dahil siya, nung nasa laman, nagsakripisyo rin siya sa atin. Upang tayo'y madala niya sa Diyos, ihaharap tayong lahat. Siyang pinatay sa laman, binuhay sa Espiritu. Naramdaman po ba natin na binuhay tayo sa Espiritu ngayon bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli? Bukas na po ba tayo sa paniniwala? Amen po ba tayo ron? Sa pangalan ni Jesus Kristo na ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Verse 19, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Tingnan niyo po, yung parang kamata, pinatay siya sa laman, ngunit binuhay siya sa espiritu eh. Iyan din ang kanyang niyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ibig sabihin, hindi yung mga makasalanang nakabilanggo sa ilalim ng gobyerno. Yung kasalanan na pinagdudusahan nung nakakulong sa bilangguan, yan ay nagawa sa laman. Ngayon, ano po yung pinangaral ng Panginoong Kristo?
Hindi po ba yung nangyari sa buhay niya nung siya'y binuhay na maguli sa Espiritu? Yan po ang ipinangaral sa ilalim ng sanlibutan na bilanggo tayo ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Nakakapin natin. Lahat po ng tao sa buong mundo sa ilalim ng silong ng langit, bilanggo ng aral ng sanlibutan. Kaya sa pangalan ni Kristo Jesus, pinasasagana niya yung paniniwala natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Aminin natin na kaya lang tayo makatataka sa pagkakabilanggo ng aral ng sanlibutan, isinuwi buktong na anak upang igawa tayo ng paniniwalaan. Sasaksihan natin yung hula ng mga banal na propeta upang makalaya tayo sa pagkakabilanggo ng aral ng sanlibutan. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang mga pagpapahinood ng Diyos ay nananatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihanda ang daong na sa loob nito ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nakaligtas sa pamamagitan ng tubig. Tignan nyo, 8 kaluluwa lang ang naligtas nung gunawin sa tubig sa panahon ni Noe. Naligtas po si Noe sa tubig dahil nilipol ng Panginoon Diyos sa panahon ni Noe ang mga tao dahil nakita ng Panginoon Diyos na masasama na ang mga puso't pag-iisip ng mga tao. Punong-puno na ng haka-haka. Amen po ba tayo ron? Amen. Nakukuha niyo may haka-haka kung ano? Punong-puno ng mga kung anong-anong mga espekulasyon ang mga tao sa panahon ni Noe. Kaya naligtas si Noe sa tubig. Dahil ang ginamit na panlipol ng Panginoon sa panahon ni Noe, tubig. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya sa pinagawa ng daong dahil inipulin ng mga tao sa tubig. Amen po ba? Amen. Ito na, verse 21 na tayo ng 1 Peter. Na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Ito, unawain natin mabuti yung nagligtas. Paging doon sa mga partakers, sa mga listeners. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman. Ayun Hindi po sa pag-aalis ng karumihan ng laman ng kaligtasan. Huwag tayong maging ipokrito. Amen po ba? Amen. Hindi ako nagmumura. Hindi ako babaero. Hindi ako sabungero. Hindi ako sugarol. Hindi ako babae. Hindi ako mamamatay tao. Kaya ba tayong iligtas ng iniisip natin na yan? Dito sa sinabi ni Apostol Pedro sa aklat niya. Kayo po. Unawain natin mabuti. Na ayon sa tunay na kahawig niya ang nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Yan pala yung bautismo, paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. So kaya pala tayo bautismuhan. Paghiling ng isang mabuting budhi sa Panginoon Diyos. Ngayon, isipin natin, pag-aralan natin, bulay-bulay natin, sasagutin tayo ng Panginoon Diyos Isinuwi buktong na anak upang dun sa hiling ng isang malinis na budhi sa Panginoon Diyos, paniniwalaan natin yung buktong na anak upang maging malinis yung budhi natin. Amen po ba? Amen. Itutuloy ko po sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Tignan niyo po. Naunawaan natin, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo,
Yun po yung kasagutan na hinihiling natin sa Panginoon Diyos na maligtas tayo. Luminis yung budhi natin dahil naalipin tayo ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba tayo ron? So nadinig nyo yung baptize the Holy Spirit in the name of Jesus in the resurrection? Naalala nyo yung mga banal na apostol? Si Apostol Pablo, si Apostol Pedro, mangangaral sila, nadinig ng mga Hudyo yung pangangaral ng pagkabuhay na maguli. Nung marinig nila, instant, nabaptize sila. Instant, naging cleansing yung konsensya nila, nalinis. Amen po ba tayo? Amen. Sa Aklat ng Gawa, 3,000 nakarinig doon sa nakapagpangaral ni Apostol Pedro. Nanahan sa kanila ang Espiritu. Amen po ba? Ang Espiritu mananahan sa puso natin, yung katuwiran ng pagkabuhay na magmuli. Meron tayong patotoo. Kaya tayo binobautismohan na dumihiling ng malinis na budhi sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo sa pagkabuhay na magmuli. Mananahan na yung katuwiran ng patotoo sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo isisilang para gawin niya ng vessel. Sa Espiritu at Espiritu, nagkaroon ng pagsilang, nagkaroon ng paglalang sa atin. Kaya nga tayo yung napaka-perfect church at talagang napaka-genuine church na umaalala ng kamatayan niya sa krus. Nung kanyang pinagsakripisyuhan, naramdaman niyo yung tunay na pagiging Good Samaritan. Kaya tinawag na Good Samaritan Tayo ang kinupkop. Tayo naman ang kumupkop nung nangyaring hula at saka pinatutuhanan ng mga banal na apostol, yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Ang dami pang reference dito. Sa Ephesians chapter 5 verse 26. Sa Pilipos, sa Tito chapter 3 verse 5. Pakibasa nga po natin yung Tito. Kaya nga tayo isisilang para manahan na yung ating Panginoong Jesucristo sa ating puso't isipan Ang mananahan dyan yung katuwiran ng patotoo. Kaya karapat dapat yung ating pagdiriwang sa panahon ng kawawasan na hindi dahil sa mga gawa, sa katuwiran na ginawa nating sarili. Tingnan nyo, itsapuera yung katuwiran ng ating sarili dito. Walang kabuluhan yung iniisip natin sa ating sarili. Tayo po ba mag-iisip sa ating sarili na mabigyan natin ng kaluguran at kabutihan ng Panginoon Diyos? O sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na itina kay Kristo Jesus din naman? Amen po ba tayo ron? Amen. Amen. Kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Naunawaan po natin. Ang liwanag o ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Kaya tayo ipapanganak sa paniniwalang espiritual, espiritu at espiritu. Pahuhugasan na yung ruming lakad ng paniniwala natin. Amen po ba? Amen. Sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa espiritu. Naunawaan po natin yung mga kailangang ipanganak sa espiritu at espiritu. Kaya tayo sisilang sa paniniwala, ihuhugasan yung maruming lakad ng paniniwala natin. At ngayon, bago na yung paniniwala natin lahat. Nagkaroon ng born of God. Ano po? In the name of Jesus in the resurrection. Kaya kung uunawain natin mabuti yung foundation ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion na itinayo sa ibabaw ng bato na ang foundation at ang pinagtayuan yung ating tagapagligtas na siya ang gumawa ng katuwiran na pinaniniwalaan natin. Napaka-perfect. Amen po ba? Amen. Talagang siya ang lumalang sa atin sa paniniwala. Talagang napakalalim ng disenyo nung pagtatayo ng foundation ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion na lagi nating inaalala
sa bawat tintig ng puso natin at isip natin, yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito, na meron tayong iniintay na pinaniniwalaan na sinabi sa atin lahat na sa pagparito niya, yung mga nakatulog na mga kapatid natin, igigisingin niya at yung mga natitira ay babaguhin niya sa isang mata. Yung may kapulukan, ipapalitan niya ng walang kapulukan. Naunawaan natin yung paniniwala na ginawa ng ating tagapagligtas. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu. Naunawaan natin, kaya tayo ipapanganak, babaguhin tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya tayo naging born of God. Naunawaan natin yung kailangan tayong ipanganak na muli sa paniniwalang espiritual. Naunawaan natin kung saan tayo ipinanganak sa paniniwala. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Nakagagalak, born of God tayong lahat. Iisa yung kaarawan natin. Iisa yung selebrasyon natin. Iisa yung doktrinang pinaniniwalaan natin lahat. Amen po ba? Amen. Na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkakaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen. Makagagalak. Amen po ba? Amen. Ang liwanag na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin, yung Espiritu, bilang saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli at sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkakaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa na walang hanggan. So nakagagalak po doon sa mga iniimbitahan niya sa huling hapunan, Amen. sa babaeng maluwalhati na iginagayak niya na walang dungis at kapintasan. Ang pangalan po ng babaeng maluwalhati na iginayak niya, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayo, nang nakarecord sa langit. Yung pong kaharian niya na itinayo sa ibabaw ng bato na may 12 apostol ng Cordero na saksing nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli, na siya ang nagtayo sa foundation ng ibabaw ng bato, siya nag-alay ng kasaysayan ng paniniwalaan natin na hindi magwawakas yung karakter niya na pinatutuhanan sa atin ng mga banal na apostol. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa atin ng ating tagapagligtas na sinabi ni Apostol Juan sa atin? Hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw na mga bula ang mangangaral dito sa sanlibutan. Amen po ba? Kaya isinulat ito ni Apostol Juan sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Dahil tayo may tinanggap ng banal na pagkakapahid sa puso't isip natin. May tinanggap tayo sa tumawag sa atin. Yung ginawa niyang kamatayan on the cross, yung muli niyang pagkabuhay, yan yung ibinigay sa atin na katwiran. At tayo lang ang nakakaalam ng batong puti na ibinigay sa atin. At ang nagbigay sa atin ng batong puti, yung tagapagligtas natin, na tumupo sa atin sa walang kabuluhang lakad ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya manatili tayo sa katwiran ng pagkabuhay na mag-uli, na saksi tayo na pinaniniwalaan natin. Upang kung siya'y mahayag, huwag tayong mapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya sinabi niya na tayo yung bayang sarili niyang pag-aari na pinili niya, na ginawa niya tayo mga saserdoting lahat. Amen po ba? Amen. Lahat ng mga participant ng tagapagligtas, lahat ng mga partakers niya, lahat ng mga listeners niya, lahat ng mga followers niya, iisa po yung kategorya nating lahat, iisa yung level nating lahat, mga saserdote tayong lahat, mga good steward tayong lahat. Tayo yung pinili niyang bayang sarili niyang pag-aari. Amen po ba? Amen. Na ipinapahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin bawat isa bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli, na ipinanganak tayo sa katwiran ng pagkabuhay niyang maguli. Amen po ba? Ano sabi sa atin dun sa vision?
sinasabi sa atin doon sa vision, mga kapatid at kaibigan. Talagang ito na yung last days dahil meron lang naghahayag ng patotoo. Amen po ba? Ang tabernakulo ng Panginoon Diyos na nasa mga tao, yan po yung katwiran ng ating tagapagligtas na inaalala natin. Nasa gitna natin yung tabernakulo, yung katwiran ng patotoo. Nakalagay po yung tabernakulo sa banal na bundok ng Sayon, dun sa mga iglesia na gumaganap ng katwiran ng patotoo, yung pong tumutupad. Amen po ba? Amen. Ang sabi niya sa ating lahat, at narito ako'y madaling pumaparito, mapalad at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Naramdaman nyo? Doon tayo humuhugot ng karunungan sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga listeners, sa mga followers, sa mga participants, sa mga partakers ng Panginoong Jesucristo na sa panahon ng kawakasan ay iniimbitahan tayo sa huling hapunan. Amen po ba? Amen. So ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga listeners at participant ng Panginoong Jesucristo na iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. God bless people of Zion. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Amen, amen, amen. Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan sapagkat dumating sa atin ang isang dakila, ang isang dalisay, ang banal na pagkaunawa na ang ating ngayong puso't pag-iisip, tunay nga mga kapatid, na makakalakad na tayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon sapagkat sa paghiling natin ng mabuting budhi, tayo ngayon mga kapatid ay kinikilala na ng Panginoon sapagkat kinikilala na natin ngayon ang bugtong na anak na isinubos sa libutan kung paano siya'y namatay para sa atin at muling nabuhay upang bigyan tayo ng isang dalisay na sasampalatayanan na maghatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya patuloy nating itaas ang dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli. Ipahayag natin mga kapatid, kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli, ay gayon din tayo mabubuhay maguli. Sa kawagisan ng kanyang muling pagkabuhay, taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy tayong mga kapatid na magtaas ng pagpasalamat sa ating dakilang Diyos.
ng Diyos Ama na lumalang ng langit, ng lupa, at lahat-lahat ng mga bagay, ang nag-iisang Diyos na tunay na nagtayo ng kanyang talisay at banal na bayan, na kumikilala sa pagkabuhay ng muli ng aming Panginoon Jesucristo, tunay nga Panginoon na sumayo ang kalwalatian at kabanalan, kaligtasan at kapangyarihan magpasawalang hanggan. Amen. Salamat Panginoon, nagagala kami na patuloy mo binibigay sa amin ng karunungan, kaalaman at pagkaunawa na sa pamamagitan ng aming pagsampalataya sa iyong butong na anak, tunay nga Panginoon na kami ay pinagkaluban mo ng isang mabuting budi na siyang patuloy na tumutupad ng lahat ng mga bagay ayon sa mga hula, ayon sa mga patutuo ng mga banal ng mga apostol. Tunay nga Panginoon na ang katuparan ng iyong salita sa lahat ng mga tao na dinatnan ng katapusan ng lupa. Tunay nga Panginoon na nagagala kami na patuloy na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong banal na looban. Amen. Salamat Panginoon sa isang dakila at banal na pagliligtas na sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo kami nakadudulog sa iyong banal na looban, sapagkat sa aming pagsampalataya, sa aming paghiling sa pamamagitan ng budhing mabuti. Tunay nga Panginoon na ang lahat ng mga bagay ay pinagkakaloob mo sa amin at tunay na ikaw ang namamagitan sa ikabubuti ng lahat ng mga banal na iyong hinirang. Salamat Panginoon, patuloy ang aming buong pagtitiwala, ang aming pagpupuri at pagluwalhati sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na maluhubos. Ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.